Magandang araw sa inyong lahat mga kamatyas. Ngayon ay pag-aralan naman natin ang naging bakbakang round number 3. Unahin natin sa laro ni Wesley kontra sa World Chess Champion na si Ding Liren ng China. Mabigatan po ito. At sa end part, papakita ko sa inyo ang standing after round number 3. Ang ginawa ni Ding, nag-E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Gyoko Piano ang pinasok, nag-C3, Knight F6, D3, D6 at nag-castle. Normal naman na galawan, developments, Bishop G5. Yan po ang napansin ko sa mga level nila. Pag hindi nag-H6, bini-Bishop G5-an. Nag-H6, Bishop H4, at nag-Bishop A7 para hindi matempohan or matimingan ng atake. Nagtago na, Knight BD2, Queen E7, Rook E1, nag-castle. Meron kasi ditong sharp line na nag-G5 mga kamatyas. Yan ang common. Pero itong castling, kay Wesley pa lang naganap ang novelty na yan mga kamatyas. Okay, tingnan natin kung mabisa ba yung novelty na yan. Bishop B3, G5, G5 din. Dinelay lang. Bishop G3 at nag-G4. Aggressive si Wesley ngayon. Knight H4, yun nga lang. Ingat-ingat kasi may butas. Oh. Knight H5. Knight F1. Ayun, magmamaneuver. Pupunta sa E3 para matunton. Lalo na yung F5 square. Queen G5. Knight E3. Bishop D7. Talagang pinatungtong. Kasi kung kakapturin yon, baka capturein ng F-pawn, didepensahan, sabay rook F1, baka makontrol yung F5 eh. Butas-butas na yung squares ng king side eh. Nag-rook C1, Knight E7. Saan pupunta yan? Paiikutin sa G6. O kaya, suporta lang muna sa F5 for the meantime. Nag-D4, ayan, binalak na yung diagonal. Rook A D8. Abang lang si Wesley na kung kakapturin ng E5 at least ready na yung queen, yung rook niya sa D file. Rook C2. Saan pupunta? Maaaring pagpatungin sa D file bago kumapture mamaya sa E5. Kinapture na yung bishop. H takes G3 at nag H5. Ayun, para talagang matibay na yung G4 kasi kahit papaano yung pawn na yan may pagka overextended eh. Nag rook D2. King G7, King H2, kunat-kunat muna, Rook H8, abang-abang, para itong knight ay manatili talagang nakabara dyan. Kasi kung mag-knight F5 man mamaya, magkaroon ng exchange, ang idea ng Rook H8, may break si Wesley sa H4 na makakapagbigay ng malakas na atake sa king. Kumapture sa E5, Queen takes E5 force naman, pero kitang-kita po dito mga kamatyas, ang pag-angat ng evaluation bar. Ang laki na ng lamang ng puti Decisive na yan Nag-F4, another good move by Ding. Pinapakain ang pawn sa E4. Inenpasant na lang. Pero tingnan muna natin, obvious naman. Pag nag-queen takes E4, mayroon pong, nasa isip ko nga ito, check queenless na Pero mas gusto ng computer ay knight F1 para talagang atake sa queen, queenless o kaya solid na ibibigay ng buo ang knight sa E7. Okay, kaya hindi pwedeng kainin lang ng ganyan ang libre. No? Inenpasan, nag-G takes F3, ayun po na bad move dito si Ding. Dapat daw knight takes F3. Naku po. Knight takes F3. Mukhang may kalalagyan na ang black dito. Pag Queen C5 daw, sabay E5. May kalalagyan na mga kamatyas. Delikadong-delikado na ito. Laki na ng evaluation bar. Ang laki na ng plus. Plus 2.28. Balik tayo, pero ang ginawa ni Ding, nag-G takes F3. Kumbaga mas nasa isip niya ayusin yung kanyang double pawn para maging maayos ang pawn structure. Nag-King F8. F4, atake ulit. Queen G7. At nag-Queen F3. Rook G8. Knight F5. Ayun na. Umatake na. Knight takes. Bishop takes.
pawn takes. At dahil nga sa mga exchange na naganap, halos naka-equalize na uli si Wesley. Nag-H4. Ayan, parang si Wesley pa ngayon ang nagbibigay ng malakas na atake. H4, oh. At nag-Rook G2. Ayan, medyo lamang na ng konti sa evaluation bar. Ano mangyayari kung capturein ang pawn sa H4? Magro-Rook E8. Ang importante lang sa pagka-sacrifice ng H4 ay at least bukang-buka na talaga yung G-file at yung pawns naman ay masasabing mahihina eh. Okay? At Rook E8, bawas-bawas ng tore. So hindi pwedeng, pwede naman, naka-check no. Yung nga lang, pagka-capture, may intindihing tempo sa G1. May paparating na malakas sa mga ganun. No? Pero, hindi naman ganun kalaki ang kalamangan. Balik tayo sa Rook G2 na ginawa. Capture. The master of exchange by Wesley. Rook E8, the master of exchange by Wesley. King F3, di ba? Na simplify to the max. Nag King E7 at nag King E4, nag C6. Ayan, para walang papasukan, talagang totally lock. Nag Bishop D1 at nag D5 check. King D3, King F6, and Bishop H5. So, hindi basta-basta makakapture si Wesley dahil may bawi sa F7. Nag B5 muna. B3, A5, yan, pakiramdaman muna. A4, capture, at ayun, sumabay na si Wesley ng capture, and the bishop takes F7, king takes F4. Okay, lamang si Wesley bigla, oh. Sabi ko sa inyo, mga kamatyas, mahusay si Wesley sa mga exchange eh. O yan, lumamang pa na isang pawn. Yun nga lang, opposite colored bishop, talagang napakalaki ng chance na madraw. At dito, after bishop E8, nag-king E5. Ha? Pinakapture? Bakit hindi pwede C5? Pag C5, magbi-bishop H5 daw. Sa bagay, ano pa man, kahit na nakaganyan yan, check, baba lang, wala eh. Drawish pa rin. O, nag-king E5, pinakapture, bishop B6, bishop B5, bishop A7, tabletos! Okay lang yan. Okay, may inis kay Wesley. World champion ng kalaban, mga kamatyas. World champion. Huwag kayong maiinis. Bobuelo yan. Parang nung nakaraan, di ba? O kakaganon ni Wesley. Second place. Ang ganda ng performance si Wesley nung nakaraan. O, tapos magugulat na lang tayo. Nasa top na pala si Wesley, di ba? O, abangan pa natin yung mga susunod. Bobuelo. Black naman siya ngayon eh. O pag nagputi siya, nandun yung mas malaking chance na mabiak niya yung score. Okay? So ito po ang standing nila after round number 1 bago natin i-analyze pa yung iba pang mga best games dito, mga kamatyas. Okay, nangunguna pa rin si Alireza Firusia sa score na 2 points. Nepo, 2 points tied sila. At mula kay MVL, Gukesh, Wesley, Ding, Pragnananda, Caruana 1.5 points, Nodirbek Abdusatorov at Giri ay nananatili pong nasa baba, mga kamatyas. Yan po ang standing after round number 3. Manatili po kayong nakatutok sa ating YouTube channel para antabayanan pa ang mga malalakas na kaganapang super tournament na ito, mga kamatyas, na kapupulutan natin ng chess improvements. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.